Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Filipino ebook before it's gone. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Filipino listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Kailan sila manonood sa sinehan? Bakit hindi tayo manood sa sinihan sa susunod na Sabado? Oo, gusto ko yan. Pero may part-time na trabaho ako sa umaga. Anong oras ka matatapos sa part-time mo? Matatapos ako ng 2:00. O sige, magkita tayo sa cafe ng 3:00 at manood sa sinihan ng 4:00. Okay. Kailan sila manonood sa sinehan? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Kailan sila manonood sa sinehan? Bakit hindi tayo manood sa sinihan sa susunod na Sabado? Oo, gusto ko yan. Pero may part-time na trabaho ako sa umaga. Anong oras ka matatapos sa part-time mo? Matatapos ako ng 2:00. O sige, magkita tayo sa cafe ng 3:00 at manood sa sinihan ng 4:00. Okay. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaking nakikipag-usap sa isang sales lady. Aling damit ang kanyang bibilhin? Anong damit ang sa palagay mong mas mainam? Itong puti o yung asul? Sa palagay ko, mas mainam po ang asul. Bagay po sa inyong gray na jacket. Sa tingin mo. Pero hindi bagay sa pula kong kurbata, di ba? Ah, oo nga po. Okay, sige. Ang kukunin ko ay itong puti, hindi yung asul. Aling damit ang kanyang bibilhin? May isang lalaking nakikipag-usap sa isang sales lady. Aling damit ang kanyang bibilhin? Anong damit ang sa palagay mong mas mainam? Itong puti o yung asul? Sa palagay ko, mas mainam po ang asul. Bagay po sa inyong gray na jacket. Sa tingin mo. Pero hindi bagay sa pula kong kurbata, di ba? Ah, oo nga po. Okay, sige. Ang kukunin ko ay itong puti, hindi yung asul. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaki na nasa tindahan ng hamburger. Aling set ang kanyang o-orderin? Mawalang galang lang. Gusto ko sana ng espesyal na burger set. Opo. Pumili po kayo kung french fries o salad. Salad. Okay. Pumili naman po kayo ng inumin. Coke. Aling set ang kanyang o-orderin? May isang lalaki na nasa tindahan ng hamburger. Aling set ang kanyang o-orderin? Mawalang galang lang. Gusto ko sana ng espesyal na burger set. Opo. Pumili po kayo kung french fries o salad. Salad. Okay. Pumili naman po kayo ng inumin. Coke.
Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang guro na nagluluto ng cake. Ano ang inilagay ng guro? Ngayon ay gagawa tayo ng cake. Una, paghaluin ng mantikilya at asukal. Tapos, magdagdag ng 2 itlog at paghaluin ng mabuti. Magdagdag ng harina at dahan-dahan itong haluin. Ilagay ito sa oven at lutuin ng 50 minuto. Ganoon kadali. Ano ang inilagay ng guro? May isang guro na nagluluto ng cake. Ano ang inilagay ng guro? Ngayon ay gagawa tayo ng cake. Una, paghaluin ng mantikilya at asukal. Tapos, magdagdag ng 2 itlog at paghaluin ng mabuti. Magdagdag ng harina at dahan-dahan itong haluin. Ilagay ito sa oven at lutuin ng 50 minuto. Ganoon kadali. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Ano ang una nilang gagawin? Ano ang gusto mong gawin ngayon? Gusto kong manood sa sinehan. Okay, gusto ko manood ng laro ng baseball sa TV. Gusto ko rin mamili. Mag-uumpisa ang laro ng baseball ng 1:00 ng hapon. Okay, manood muna tayo ng pelikula para makanood ka ng laro pagkatapos. Mainam. Tapos, lumabas tayo para mamili mamayang gabi. Ano ang una nilang gagawin? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Ano ang una nilang gagawin? Ano ang gusto mong gawin ngayon? Gusto kong manood sa sinehan. Okay, gusto ko manood ng laro ng baseball sa TV. Gusto ko rin mamili. Mag-uumpisa ang laro ng baseball ng 1:00 ng hapon. Okay, manood muna tayo ng pelikula para makanood ka ng laro pagkatapos. Mainam. Tapos, lumabas tayo para mamili mamayang gabi. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Filipino listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang babae na nagtatanong sa isang lalaki kung nasaan ang bus stop. Nasaan ang bus stop? Mawalang galang lang ho. Alam niyo ho ba kung may bus stop na malapit dito? Oo. Una, dumiretso ka, tapos kumanan ka sa ikalawang traffic light. Pagkatapos, kumaliwa ka sa may tindahan ng libro. Makakakita ka ng bangko. Ang bus stop ay nasa harap ng bangko. Ah, naintindihan ko. Salamat ho ng marami. Nasaan ang bus stop? May isang babae na nagtatanong sa isang lalaki kung nasaan ang bus stop. Nasaan ang bus stop? Mawalang galang lang ho. Alam niyo ho ba kung may bus stop na malapit dito? Oo. Una, dumiretso ka, tapos kumanan ka sa ikalawang traffic light. Pagkatapos,
kumaliwa ka sa may tindahan ng libro. Makakakita ka ng bangko. Ang bus stop ay nasa harap ng bangko. Naintindihan ko. Salamat ho ng marami. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang babae na nakikipag-usap sa kanyang amo. Ano ang iinumin nila sa meeting? Magkakaroon tayo ng meeting kasama si Michael mula sa opisina natin sa New York ngayong hapon. Alam mo ba kung may natitira pa tayong mga inumin? Mayroon tayong kape. Hindi umiinom si Michael ng kape. Mayroon pa ba tayong bottled water? Oo, sa palagay ko may ilan pang natitira. Mainam. Napakagaling. May iba pa ba kayong gusto? Pareho na rin ang iinumin ko. Ano ang iinumin nila sa meeting? May isang babae na nakikipag-usap sa kanyang amo. Ano ang iinumin nila sa meeting? Magkakaroon tayo ng meeting kasama si Michael mula sa opisina natin sa New York ngayong hapon. Alam mo ba kung may natitira pa tayong mga inumin? Mayroon tayong kape. Hindi umiinom si Michael ng kape. Mayroon pa ba tayong bottled water? Oo, sa palagay ko may ilan pang natitira. Mainam. Napakagaling. May iba pa ba kayong gusto? Pareho na rin ang iinumin ko. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang babae na nakikipag-usap sa isang salesman. Aling computer ang kanyang bibilhin? Mawalang galang lang, naghahanap ako ng magaan na computer. Okay, ito po kaya. Napakapayat nito at napakagaan. Mukhang maganda. Pwede bang manood ng DVD sa computer na to? Hindi po sa palagay ko. Pwede kayong manood ng DVD sa isang iyon. Ngunit iyon ay may kalakihan at kabigatan. Oo nga, masyado itong mabigat. Sige, bibilhin ko yung nauna. Maraming salamat. Maaari kayong mamili kung puti, itim o pilak. Gusto ko yung itim. Aling computer ang kanyang bibilhin? May isang babae na nakikipag-usap sa isang salesman. Aling computer ang kanyang bibilhin? Mawalang galang lang, naghahanap ako ng magaan na computer. Okay, ito po kaya. Napakapayat nito at napakagaan. Mukhang maganda. Pwede bang manood ng DVD sa computer na to? Hindi po sa palagay ko. Pwede kayong manood ng DVD sa isang iyon. Ngunit iyon ay may kalakihan at kabigatan. Oo nga, masyado itong mabigat. Sige, bibilhin ko yung nauna. Maraming salamat. Maaari kayong mamili kung puti, itim o pilak. Gusto ko yung itim. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaki na nakikipag-usap sa isang babae tungkol sa schedule ng kanyang biyahe. Kailan siya uuwi? Magbabiyahe ka sa susunod na linggo, di ba? Oo,
Pupunta ako sa Hong Kong sa Martes. Mananatili ako doon ng 2 gabi. Pagkatapos ay pupunta ka ng Taipei? Oo, pupunta ako ng Taipei ng Huwebes at mananatili ng magdamag. Matapos ay uuwi na ako. Ibig sabihin makakasama ka sa meeting sa Sabado, di ba? Oo, makakasama ako. Kailan siya uuwi? May isang lalaki na nakikipag-usap sa isang babae tungkol sa schedule ng kanyang biyahe. Kailan siya uuwi? Magbabiyahe ka sa susunod na linggo, di ba? Oo, pupunta ako sa Hong Kong sa Martes. Mananatili ako doon ng 2 gabi. Pagkatapos ay pupunta ka ng Taipei? Oo, pupunta ako ng Taipei ng Huwebes at mananatili ng magdamag. Matapos ay uuwi na ako. Ibig sabihin makakasama ka sa meeting sa Sabado, di ba? Oo, makakasama ako. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaki na umuorder ng pizza sa telepono. Ano ang kanyang o-orderin? Salamat sa pagtawag. Ito ang pizza station. Hi, gusto ko sana ng isang garlic tomato pizza. Isang garlic tomato pizza. Okay. Ano pong size? Large size. At pakihati sa 8 piraso. Sige po. May iba pa ba kayong gusto? Oo, gusto ko din ng 4 na breadstick at 2 lata ng Coke. Nakuha ko po. Ipapadala po namin sa loob ng 40 minuto. Ano ang kanyang o-orderin? May isang lalaki na umuorder ng pizza sa telepono. Ano ang kanyang o-orderin? Salamat sa pagtawag. Ito ang pizza station. Hi, gusto ko sana ng isang garlic tomato pizza. Isang garlic tomato pizza. Okay. Ano pong size? Large size. At pakihati sa 8 piraso. Sige po. May iba pa ba kayong gusto? Oo, gusto ko din ng 4 na breadstick at 2 lata ng Coke. Nakuha ko po. Ipapadala po namin sa loob ng 40 minuto. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Filipino listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang presidente ng kumpanya na nakikipag-usap sa kanyang sekretarya sa telepono. Aling dokumento ang ipapadala ng sekretarya sa sales department? Hi, pwede ba akong humingi ng pabor? May dokumento sa ibabaw ng aking mesa na gusto kong ipadala mo sa sales department. Sigurado po. Anong dokumento iyon? Sa pagkakatanda ko, yung nasa asul na sobre. Asul na sobre... Dalawa po itong asul na sobre na nasa mesa nyo. Oo nga. May pulang selyo sa itaas ng kanan na bahagi ng sobre. Yung may berdeng selyo ay ang dokumentong pinamimigay natin sa recruiting orientation. Yung may pulang selyo. Okay, nakuha ko po. Mainam. Pakidala yan sa sales department ng 1:00 ng hapon at pakisiguradong maibibigay yan sa manager ng direkta. Kilala mo siya, di ba? Opo, nakita at nakausap ko na po siya ng makailang beses na. Magaling. At maaari mo bang ipadala yung isang sobre sa HR department? Opo, sir. Aling dokumento ang ipapadala ng sekretarya sa sales department?
May isang presidente ng kumpanya na nakikipag-usap sa kanyang sekretarya sa telepono. Aling dokumento ang ipapadala ng sekretarya sa sales department? Hi, pwede ba akong humingi ng pabor? May dokumento sa ibabaw ng aking mesa na gusto kong ipadala mo sa sales department. Sigurado po. Anong dokumento iyon? Sa pagkakatanda ko, yung nasa asul na sobre. Asul na sobre... dalawa po itong asul na sobre na nasa mesa nyo. Oo nga. May pulang selyo sa itaas ng kanan na bahagi ng sobre. Yung may berdeng selyo ay ang dokumentong pinamimigay natin sa recruiting orientation. Yung may pulang selyo. Okay, nakuha ko po. Mainam. Pakidala yan sa sales department ng alauna ng hapon at pakisiguradong maibibigay yan sa manager ng direkta. Kilala mo siya, di ba? Opo, nakita at nakausap ko na po siya ng makailang beses na. Magaling. At maaari mo bang ipadala yung isang sobre sa HR department? Opo, sir. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang babae na tumatawag sa isang restaurant sa telepono. Sa aling mesa siya kumain ng tanghalian? Hello, ano pong maitutulong ko? Nagtanghalian ako dyan kanina at sa tingin ko, naiwan ko ang aking scarf. Naiwan po ninyo ang inyong scarf sa mesa? Naaalala niyo po ba kung saan kayo nakaupo? Hahanapin ko po. Nasa bandang likod ng restaurant ako nakaupo. Nasa smoking area o non-smoking area po ba kayo? Sa non-smoking area. Sa counter po ba kayo pumwesto o sa mesa? Nasa mesa ako para sa 4 na tao. Sige po, titignan ko. Mangyari pong maghintay kayo ng sandali. Salamat ng marami. Sa aling mesa siya kumain ng tanghalian? May isang babae na tumatawag sa isang restaurant sa telepono. Sa aling mesa siya kumain ng tanghalian? Hello, ano pong maitutulong ko? Nagtanghalian ako dyan kanina at sa tingin ko, naiwan ko ang aking scarf. Naiwan po ninyo ang inyong scarf sa mesa? Naaalala niyo po ba kung saan kayo nakaupo? Hahanapin ko po. Nasa bandang likod ng restaurant ako nakaupo. Nasa smoking area o non-smoking area po ba kayo? Sa non-smoking area. Sa counter po ba kayo pumwesto o sa mesa? Nasa mesa ako para sa 4 na tao. Sige po, titignan ko. Mangyari pong maghintay kayo ng sandali. Salamat ng marami. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaking naghahanap ng apartment. Aling apartment ang kanyang pipiliin? Mawalang galang lang, naghahanap ako ng apartment sa lugar na ito. Maari mo ba akong pakitaan ng ilang floor plan? Sigurado ho yan. Para ho ba sa isang tao? Hindi, kasama ko ang aking asawa. Gusto ko ng sala, silid tulugan at isang kwarto para sa study. Okay. Heto po kaya. May 2 kwarto at sala. Ngunit baka may pagkamaingay dahil matatagpuan nito malapit sa isang malaking kalsada. Ganoon pala. Karaniwan ako nagtatrabaho sa bahay kaya kailangan ko sana ng tahimik na lugar. At mas gusto ko sana yung parisukat ang hugis ng sala. Kung heto po kaya, medyo may kalayuan mula sa istasyon. Ngunit ito ay nasa isang tahimik na residential area. May 2 kwarto at sala, ngunit medyo makipot ang isa sa mga kwarto. Wala naman kaming masyadong kagamitan, kaya siguro sapat na ito para sa amin. May maipapakita pa kami sa inyong isa pang apartment na may 2 malawak na kwarto, ngunit mas malayo na ito sa istasyon. Hindi, salamat na lang. Gusto kong makita yung ikalawang nabanggit mo sa akin.
Aling apartment ang kanyang pipiliin? May isang lalaking naghahanap ng apartment. Aling apartment ang kanyang pipiliin? Mawalang galang lang, naghahanap ako ng apartment sa lugar na ito. Maari mo ba akong pakitaan ng ilang floor plan? Sigurado ho yan. Para ho ba sa isang tao? Hindi, kasama ko ang aking asawa. Gusto ko ng sala, silid tulugan at isang kwarto para sa study. Okay. Heto po kaya. May 2 kwarto at sala. Ngunit baka may pagkamaingay dahil matatagpuan ito malapit sa isang malaking kalsada. Ganoon pala. Karaniwan ako nagtatrabaho sa bahay kaya kailangan ko sana ng tahimik na lugar. At mas gusto ko sana kung yung parisukat ng hugis ng sala. Kung heto po kaya, medyo may kalayuan mula sa istasyon. Ngunit ito ay nasa isang tahimik na residential area. May 2 kwarto at sala, ngunit medyo makipot ang isa sa mga kwarto. Wala naman kaming masyadong kagamitan. Kaya siguro sapat na ito para sa amin. May maipapakita pa kami sa inyong isa pang apartment na may 2 malawak na kwarto, ngunit mas malayo na ito sa istasyon. Hindi, salamat na lang. Gusto kong makita yung ikalawang nabanggit mo sa akin. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang babaeng umuorder ng birthday cake. Aling cake ang kanyang o-orderin? Mawalang galang lang. Gusto ko sana umorder ng birthday cake para sa aking anak na babae. Opo, pwede niyo po bang sabihin sa akin kung anong klase ng cake ang inyong hinahanap? Mahilig sa tsokolate ang anak ko, kaya naisip ko na siguro magiging mainam kung chocolate cake. At pwede niyo bang lagyan ng strawberry? Sigurado po, meron kaming bilog at parisukat na cake. Ano ang mas gusto niyo? Bilog. Okay, magiging ilang taon na po ang inyong anak? Magiging 12 taong gulang na siya. Okay, maghahanda po kami ng 12 kandila. Gusto po ba ninyong magpasulat ng mensahe? Oo, sige. Pakisulat ang Happy Birthday. Oo, sige po. At gusto po ba ninyong nakasulat yun sa pink? Kung ganun, ilalagay po namin sa puting plato. Kung hindi, isusulat namin sa puti at ilalagay sa pink na plato. Pakisulat sa pink at pakilagay sa puting plato. Aling cake ang kanyang o-orderin? May isang babaeng umuorder ng birthday cake. Aling cake ang kanyang o-orderin? Mawalang galang lang. Gusto ko sana umorder ng birthday cake para sa aking anak na babae. Opo, pwede niyo po bang sabihin sa akin kung anong klase ng cake ang inyong hinahanap? Mahilig sa tsokolate ang anak ko, kaya naisip ko na siguro magiging mainam kung chocolate cake. At pwede niyo bang lagyan ng strawberry? Sigurado po, meron kaming bilog at parisukat na cake. Ano ang mas gusto niyo? Bilog. Okay, magiging ilang taon na po ang inyong anak? Magiging 12 taong gulang na siya. Okay, maghahanda po kami ng 12 kandila. Gusto po ba ninyong magpasulat ng mensahe? Oo, sige. Pakisulat ang Happy Birthday. Oo, sige po. At gusto po ba ninyong nakasulat yun sa pink? Kung ganun, ilalagay po namin sa puting plato. Kung hindi, isusulat namin sa puti at ilalagay sa pink na plato. Pakisulat sa pink at pakilagay sa puting plato. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa schedule nila sa paglipat ng bahay. Kailan sila maglilipat? Sa palagay ko, dapat na tayong magdesisyon kung kailan ang araw ng paglipat at tumawag sa isang kumpanyang tagalipat. Oo, kakatingin ko lang sa ilang kumpanyang tagalipat. Ayoko magbayad ng masyadong malaking halaga. Sang-ayon ako, itong kumpanyang ito ay nagbibigay ng diskwento
Gaya ng 10% diskwento kung magpapaschedule tayo isang buwan bago ang araw ng paglipat natin. Isang buwan bago? Ibig sabihin, pagkatapos ng ika-15 ng Disyembre, tayo dapat lumipat para makakuha ng diskwento. Oo, at may additional na diskwento kung ipapaschedule natin ang paglipat ng weekday. Weekday? May meeting ako ng umaga ng Lunes at eksibisyon ng Martes at Miyerkules, kaya Mainam ang Biyernes para maayos natin ang bagong bahay ng Sabado at Linggo. oo. Teka, sabi nila, 15% ang diskwento mula Lunes hanggang Webes at 5% kung Biyernes. Anong gusto mong gawin? Mas mura sana, mas mainam. Tapos na ako sa eksibisyon sa panahong yun. Kailan sila maglilipat? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa schedule nila sa paglipat ng bahay. Kailan sila maglilipat? Sa palagay ko, dapat na tayong magdesisyon kung kailan ang araw ng paglipat at tumawag sa isang kumpanyang tagalipat. Oo, kakatingin ko lang sa ilang kumpanyang tagalipat. Ayoko magbayad ng masyadong malaking halaga. Sang-ayon ako, itong kumpanyang ito ay nagbibigay ng diskwento gaya ng 10% diskwento kung magpapaschedule tayo isang buwan bago ang araw ng paglipat natin. Isang buwan bago? Ibig sabihin, pagkatapos ng ika-15 ng Disyembre, tayo dapat lumipat para makakuha ng diskwento. Oo, at may additional na diskwento kung ipapaschedule natin ang paglipat ng weekday. Weekday? May meeting ako ng umaga ng Lunes at eksibisyon ng Martes at Miyerkules, kaya Mainam ang Biyernes para maayos natin ang bagong bahay ng Sabado at Linggo. oo. Teka, sabi nila, 15% ang diskwento mula Lunes hanggang Webes at 5% kung Biyernes. Anong gusto mong gawin? Mas mura sana, mas mainam. Tapos na ako sa eksibisyon sa panahong yun. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Filipino listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaki at babae na namimili ng hotel. Aling hotel ang kanilang pipiliin? Kailangan natin magdesisyon tungkol sa ating hotel para sa biyahe natin sa susunod na buwan. Okay, i-check natin sa internet. Malapit ang Ocean Hotel sa Dalampasigan. $120 daw kada gabi kada tao. At may kasama ng buffet breakfast. Yung Pine Hotel kaya, $80 kada gabi. Ayokong magsayang ng masyadong malaking pera para sa accommodation. Pero ang Pine Hotel ay malayo mula sa Dalampasigan at mula sa downtown. At sabi rito, kailangan raw magbayad para sa wifi. Ito kayang Sunrise Hotel. Sa karaniwan, ang singil nila ay $140 kada gabi. Pero ngayong may promosyon sila, $70 na lang kada gabi. Nasa gitna ito ng Dalampasigan at ng downtown. At saka, mayroon din itong free wifi. Mukhang maganda. Teka. Sabi dito na para sa susunod na linggo na daw ang promosyon. Hindi ko yun nakita. Paano kaya kung itong Royal Hotel? Nasa gitna ng downtown at $100 kada gabi. Hindi ganoon kaganda ang kwarto pero walang bayad ang wifi. Okay, ipareserve na natin yan. Puno na. Naku, kung ganoon, sa palagay ko pinakamainam ang una nating nakita. Puno na kaya? Hindi pa. Buti na lang. Aling hotel ang kanilang pipiliin? May isang lalaki at babae na namimili ng hotel. Aling hotel ang kanilang pipiliin? Kailangan natin magdesisyon tungkol sa ating hotel para sa biyahe natin sa susunod na buwan. Okay, i-check natin sa internet. Malapit ang Ocean Hotel sa Dalampasigan. $120 daw kada gabi kada tao. At may kasama ng buffet breakfast. Yung Pine Hotel kaya, $80 kada gabi. Ayokong magsayang ng masyadong malaking pera para sa accommodation.
Pero ang Pine Hotel ay malayo mula sa dalampasigan at mula sa downtown. At sabi rito, kailangan raw magbayad para sa wifi. Ito kayang Sunrise Hotel. Sa karaniwan, ang singil nila ay $140 kada gabi. Pero ngayong may promosyon sila, $70 na lang kada gabi. Nasa gitna ito ng dalampasigan at ng downtown. At saka, mayroon din itong free wifi. Mukhang maganda. Ah, teka. Sabi dito na para sa susunod na linggo na daw ang promosyon. Ah, hindi ko yun nakita. Paano kaya kung itong Royal Hotel? Nasa gitna ng downtown at $100 kada gabi. Hindi ganoon kaganda ang kwarto pero walang bayad ang wifi. Okay, ipareserve na natin yan. Ah, puno na. Naku, kung ganoon, sa palagay ko pinakamainam ang una nating nakita. Puno na kaya? Hindi pa. Buti na lang. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa layout ng kwarto para sa meeting. Paano nila aayusin ang mga mesa? Ayusin natin ang mga mesa para sa meeting bukas. Sige, dapat ba nating ilagay ang mga mesa sa gitna ng kwarto para nakaupo ang lahat sa paligid at nakaharap sa isa't isa? Hindi. May group session muna, kaya hatiin natin ang mga mesa sa 4 na seksyon. 4 na taong uupo sa bawat grupo. Okay, at maglalagay ako ng memo pad at pen sa bawat mesa. Salamat, at magkakaroon din tayo ng maikling eksplanasyon gamit ang projector bago mag-umpisa ang session, kaya kailangan natin ng projector dito. O sige, at gagamit tayo ng whiteboard hindi ba? Ayos lang ba kung ilagay ko ang whiteboard sa tabi ng screen? Kung ilagay kaya natin ang whiteboard sa kabilang gilid ng screen, ilagay natin ito sa likod ng kwarto? Ah, oo nga. At huwag mong kalimutan na dalhin ang lahat ng mga gamit matapos ang meeting. Magdikit ka ng 2 mesa at iayos mo sa 4 na hilera. Paano nila aayusin ang mga mesa? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa layout ng kwarto para sa meeting. Paano nila aayusin ang mga mesa? Ayusin natin ang mga mesa para sa meeting bukas. Sige, dapat ba nating ilagay ang mga mesa sa gitna ng kwarto para nakaupo ang lahat sa paligid at nakaharap sa isa't isa? Hindi. May group session muna, kaya hatiin natin ang mga mesa sa 4 na seksyon. 4 na taong uupo sa bawat grupo. Okay, at maglalagay ako ng memo pad at pen sa bawat mesa. Salamat, at magkakaroon din tayo ng maikling eksplanasyon gamit ang projector bago mag-umpisa ang session, kaya kailangan natin ng projector dito. O sige, at gagamit tayo ng whiteboard hindi ba? Ayos lang ba kung ilagay ko ang whiteboard sa tabi ng screen? Kung ilagay kaya natin ang whiteboard sa kabilang gilid ng screen, ilagay natin ito sa likod ng kwarto? Ah, oo nga. At huwag mong kalimutan na dalhin ang lahat ng mga gamit matapos ang meeting. Magdikit ka ng 2 mesa at iayos mo sa 4 na hilera. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga office supply. Ano ang o-orderin ng lalaki? Kailangan mo i-check ang stock ng ating office supply at umorder ng mga kailangan natin isang beses sa isang buwan. I-check natin ang sabay ngayon gamit itong checklist. Salamat. Mag-umpisa tayo sa papel. Mukhang isang kahon na lang ang natitira. Gumagamit tayo ng maraming papel araw-araw kaya umorder tayo ng 2 pang kahon. Okay, wala na ring color ink ang printer. Dapat na rin ba tayong umorder nun? Hindi yan problema kasi hindi naman tayo nagpiprint ng mga dokumento ng dekolor. Hindi. Okay. Mukhang paubos na rin ang tinta ng ilang marker natin. Oo, kailangan na yung mga yon palitan. Nakakakuha tayo ng diskwento tuwing o-order tayo ng set ng 5 marker kaya iyon ang gawin natin. Okay. At maaari rin ba tayong umorder ng mouse ng sabay?
Medyo mabagal lang ang reaksyon ng aking mouse. Sa palagay ko dahil sa mahina ng baterya. I-check natin ang stock ng baterya at umorder tayo kung wala nang masyadong natitira. Sige. Mukhang may 3 baterya pa tayo dito. Pwede mong kunin ang 2 dito para sa mouse mo, pero palitan natin ang 6-pack na baterya. Ano ang o-orderin ng lalaki? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga office supply. Ano ang o-orderin ng lalaki? Kailangan mo i-check ang stock ng ating office supply at umorder ng mga kailangan natin isang beses sa isang buwan. I-check natin ang sabay ngayon gamit itong checklist. Salamat. Mag-umpisa tayo sa papel. Mukhang isang kahon na lang ang natitira. Gumagamit tayo ng maraming papel araw-araw kaya umorder tayo ng 2 pang kahon. Okay. Wala na ring color ink ang printer. Dapat na rin ba tayong umorder nun? Hindi yan problema kasi hindi naman tayo nagpiprint ng mga dokumento ng dekolor. Hindi. Okay. Mukhang paubos na rin ang tinta ng ilang marker natin. Oo, kailangan na yung mga yon palitan. Nakakakuha tayo ng diskwento tuwing o-order tayo ng set ng 5 marker kaya iyon ang gawin natin. Okay. At maaari rin ba tayong umorder ng mouse ng sabay? Medyo mabagal lang ang reaksyon ng aking mouse. Sa palagay ko dahil sa mahina ng baterya. I-check natin ang stock ng baterya at umorder tayo kung wala nang masyadong natitira. Sige. Mukhang may 3 baterya pa tayo dito. Pwede mong kunin ang 2 dito para sa mouse mo, pero palitan natin ang 6-pack na baterya. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang babae na nagtatanong sa isang lalaki sa visitor center kung paano pumunta sa paliparan. Saan siya sunod na pupunta? Mawalang galang lang, gusto ko sanang pumunta sa paliparan. Maari mo bang sabihin sa akin kung paano pumunta doon? Oo naman. May mga ilang paraan para makarating doon. Kung gagamitin mo ang bus number 1, aabutin ka ng 1.5 oras hanggang makarating ka sa paliparan, pero ang bayad dito ang pinakamura. Kung gagamit ka ng bus number 2, aabutin ka ng 50 minuto dahil ito ay isang non-stop bus, pero isang beses lang ito sa isang oras bumabiyahe. Medyo may kamahalan din ito. Kung taxi kaya? Oo, may taxi stand sa harap ng visitor center at aabutin ka ng 1 oras. Pero siguradong magiging mas mahal ang bayad sa taxi kaysa sa mga bus dahil gumagamit sila ng expressway at sumisingil sila ng extra para sa malalaking bagahe. Hindi ko inaasahan yan. Masyadong mahal para sa akin. Nga pala, may binili ba kayong kahit ano sa shopping plaza? May kasamang shuttle service mula plaza hanggang paliparan para sa mga bisitang may biniling kahit ano sa plaza. Wow, hindi ko alam yan. Hindi pa pero plano ko namang mamili ng pasalubong. Di magagamit niyo yun? Saan siya sunod na pupunta? May isang babae na nagtatanong sa isang lalaki sa visitor center kung paano pumunta sa paliparan. Saan siya sunod na pupunta? Mawalang galang lang, gusto ko sanang pumunta sa paliparan. Maari mo bang sabihin sa akin kung paano pumunta doon? Oo naman, may mga ilang paraan para makarating doon. Kung gagamitin mo ang bus number 1, aabutin ka ng 1.5 oras hanggang makarating ka sa paliparan, pero ang bayad dito ang pinakamura. Kung gagamit ka ng bus number 2, aabutin ka ng 50 minuto dahil ito ay isang non-stop bus, pero isang beses lang ito sa isang oras bumabiyahe. Medyo may kamahalan din ito. Kung taxi kaya? Oo, may taxi stand sa harap ng visitor center at aabutin ka ng 1 oras. Pero siguradong magiging mas mahal ang bayad sa taxi kaysa sa mga bus dahil gumagamit sila ng expressway at sumisingil sila ng extra para sa malalaking bagahe. Hindi ko inaasahan yan. Masyadong mahal para sa akin. Nga pala, may binili ba kayong kahit ano sa shopping plaza? May kasamang shuttle service mula plaza hanggang paliparan para sa mga bisitang may biniling kahit ano sa plaza. Wow, hindi ko alam yan. Hindi pa pero plano ko namang mamili ng pasalubong. Di magagamit niyo yun? Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Filipino listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang babae at taga-supply na nag-uusap sa telepono. Ano ang unang kukunin ng babae? Gusto kong gumawa kayo at magpadala ng mas maraming sweater para sa sale sa susunod na buwan. Okay, ano pong kailangan niyo? Kailangan namin ng 1,000 unit ng pulang sweater na small size at 400 na unit na pulang medium size. At kailangan namin ng 600 na unit ng berdeng sweater na small size at 200 unit ng berdeng medium size sa katapusan ng buwan. Pula at berdeng sweater. Sa totoo lang, paubos na ang aming berdeng sinulid na panghabi at kailangan pa namin itong kunin mula sa ibang taga-supply. Gagawin muna namin ang pulang sweater. Hindi. Kailangan nating maipadala ang pula at berdeng sweater ng magkasama. Kaya gumawa lang kayo ng pinakamaraming magagawa niyong berdeng sweater. Okay, sa palagay ko kakayanin namin gumawa ng 200 unit ng berdeng sweater sa ngayon. Anong size ang pinakakailangan niyo? Kailangan muna namin ng small size. Pasensya na sa biglaang pasabi pero kailangan talaga namin ng inyong tulong. Gagawin namin ang aming makakaya. Ipapadala namin ang mga berdeng sweater at lahat ng pulang sweater. Ano ang unang kukunin ng babae? May isang babae at taga-supply na nag-uusap sa telepono. Ano ang unang kukunin ng babae? Gusto kong gumawa kayo at magpadala ng mas maraming sweater para sa sale sa susunod na buwan. Okay, ano pong kailangan niyo? Kailangan namin ng 1,000 unit ng pulang sweater na small size at 400 na unit na pulang medium size. At kailangan namin ng 600 na unit ng berdeng sweater na small size at 200 unit ng berdeng medium size sa katapusan ng buwan. Pula at berdeng sweater. Sa totoo lang, paubos na ang aming berdeng sinulid na panghabi at kailangan pa namin itong kunin mula sa ibang taga-supply. Gagawin muna namin ang pulang sweater. Hindi. Kailangan nating maipadala ang pula at berdeng sweater ng magkasama. Kaya gumawa lang kayo ng pinakamaraming magagawa niyong berdeng sweater. Okay, sa palagay ko kakayanin namin gumawa ng 200 unit ng berdeng sweater sa ngayon. Anong size ang pinakakailangan niyo? Kailangan muna namin ng small size. Pasensya na sa biglaang pasabi pero kailangan talaga namin ng inyong tulong. Gagawin namin ang aming makakaya. Ipapadala namin ang mga berdeng sweater at lahat ng pulang sweater. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Expand your vocabulary with our Core 2,000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Filipino ebook before it's gone.